Kapag naliligo ba tayo sa gabi, naliligo ng pagod, magkukos ba ng pasma? Ang ganda nitong model ko. Sabi na iba, nanginginig daw ang kamay. Di ba? Pag naguhugas, pag pagod, ano ba ang pasma at masama ba? Bawal ba maligo sa gabi? Okay? O sino mahilig maligo sa gabi o sa umaga? Mag-comment po kayo ha. Tingnan natin. Ito, bath at night, good or bad? Okay. Ang pasma, actually wala siya talagang translation sa medisina. Pero galing siya sa Spanish term na spasm. Spasm parang panginginig. Actually, iba to sa mga Eastern medicine to, na paniniwala nila pag sa hapon, mainit daw ang katawan, kaya bawal humawak ng malamig, masama. Yan ang paniniwala. Anyway, sa siyensya naman nakita, ang paliligo sa gabi, nakakatulong sa maganda ang tulog, nare-relax yung katawan, at mas malinis pa. So, iba naman ang sinasabi ng science. Ito, hot bath or shower sa gabi, mas nare-relax yung muscles natin. Lalo na sa mga overseas worker, di ba? Mga OFW, lahat naman, karamihan naliligo sa gabi. Ako rin, naliligo ako sa gabi. Anyway, ano ba yung pinaka-summary ng ang conclusion ko? Para sa akin, let's say, pagod na pagod tayo sa hapon, nagtrabaho tayo, di ba? Pag-uwi natin, pwede naman tayo muna magpahinga ng mga 30 minutes. Okay, pahinga muna, 20-30 minutes, tanggal muna sapatos, pahinga muna, hayaan muna mag-cool down yung katawan. Kasi syempre, medyo mainit yung katawan, pinapawisan pa. So, cool down muna. After 30 minutes cool down na, pwede na tayo maligo ng maligamgam na tubig. Para sa akin, yun ang pinakamaganda. Kasi marami ding benefits ang paliligo sa gabi. Number 1, mas presko ang pakiramdam. Siyempre, buong araw. Lalo na dito sa Pilipinas, sa Maynila, di ba? Ang dumi-dumi natin. Buong araw, alikabok, init, body odor, anghit, libag. So, kailangan maging malinis tayo. Kundi magkakapigsa, magkaka-infection din Number 2, kung masakit ang muscle natin, maligo tayo ng warm water, mas relax ang muscle natin. Diba? Tapos, kung mayroon ka pang bacteria o virus, diba? Takot tayo sa bacteria o virus, baka may dumikit dyan sa buong araw. At least naligo ka, matatanggal yan. Diba? Pati baro mo, malilinis mo. So, muscles relax, yung katawan mo mas malinis. Yan ang kailangan kalinisan, pati kamay. Better sleep, masarap ang tulog. Pwede mo pasabayan ng warm tea, hot tea, di ba? Chamomile tea. Number 5, pag hindi rin tayo maliligo sa gabi, ang mangyayari, ang dumi-dumi nung buhok natin. Madumi pa dito sa likod natin. Pag natulog tayo, dudumi yung bedsheet natin. Dudumi yung unan natin. Lalo na yung buhok natin, di ba? Tatama yan sa unan. So, yung mga dumi-dumi, pupunta sa unan at pag umikot tayo, pupunta sa mukha natin. Kaya pag gising natin, may tigyawat, pwede maging pigsa dahil hindi nga naghugas ng buhok, hindi naghugas ng mukha, hindi naligo. So, pwede ka magkaroon ng pimples and skin infections. And pag mas relax tayo, syempre, pwedeng mas bababa din ang blood pressure. Okay, so very relaxing. Ako lagi ako sa gabi naliligo kasi nga buong araw mas madumi tayo. Ano magandang paliligo? Warm water o cold water? Okay, malamig kayo. Pwede po kayo mag-comment. Diba? Gusto niyo ba maligamgam na tubig o gusto niyo malamig? Pag maligamgam kasi may benefit para sa muscle. Mas gusto niya yung warm. Mas nakakatulog. Pag sa gabi, maganda warm. Mental well-being. Mas relax tayo. Emotional support. Parang mas nawawala anxiety natin. Pero pwede rin naman ang cold shower. May kanya-kanyang benefit siya na. Ang warm shower at cold shower. Yung warm, sinabi ko na sa inyo, mas okay to sa gabi. Ang warm, yan nag-open ng pores, malinis ang katawan, reduce anxiety, reduce swelling para sa headache, body tension. Pag malamig naman, maganda malamig na tubig pag umaga. Pag bagong gising, pwede malamig-lamig kasi pag malamig, magigising ka magiging mas alert ka. 'Di ba?
mas hindi ka depressed, ready ka magtrabaho, nagta-tighten yung skin, accelerates metabolism, 'di ba? Mas mabilis. So pwedeng kung gusto mo mas malamig sa umaga kasi ready ka to work, 'di ba? Mas gising ka. O mas gumigising yung katawan natin. Okay? So yan ang mga benefits sa relax sa muscles, mas happy ang mood natin, at yung mga overseas worker nga, karamihan sa gabi naman naliligo. Hindi naman nababaliw, di ba? So, ano pa itong mga paniniwala? Tama ba o hindi? Maraming paniniwala. So, isang paniniwala sa pasma. Ito, naglabas na yung Makati Medical Center na sabi nila na yung pagpapawis dahil naghuhugas ng kamay tungkol ba sa pasma, wala daw katotohanan. Kasi usually, pag namamanhid ang kamay natin, di ba marami sa inyo namamanhid, ano bang cause nito? Ang number one cause ng pamamanhid ng kamay ay carpal tunnel syndrome, CTS. Carpal tunnel, itong median nerve natin, dumadaan dito, ay sumisikip. Kakapiga, kakalaba, sobrang trabaho, yung mga ganyan. Or minsan naiipit natin ng kamay natin habang natutulog, nagkakaedad tayo, nagkaka-nerve problem, kaya manhid. Kaya meron tayong mga exercise ng pampaluwag sa kamay, di ba? Yung tinuturo ko sa inyo. Yung mga exercise, meron tayong mga position for carpal tunnel. Gusto mo diretso lang. Yan ang cause ng pamamanhid. Hindi talaga yung napagod, tapos naghugas. Gusto mo magpahinga konti, di ba? Kaya lang, kung di ka maghuhugas ng kamay, madumi ang kamay natin, tapos kakain tayo, di pwede tayo ma-food poisoning, di ba? O pag umawak tayo sa mukha, di magkakatigyawa tayo. Di ba? Hand washing ay napakahalaga. Isa pang paniniwala ay pwedeng manginig ang kamay. O, pwede daw mag-tremors pag pagod na pagod, biglang. Ang tremors, ang dahilan ng tremors, pwedeng Parkinson's disease, pwedeng may stroke, pwedeng hyperthyroid, nanginginig, o pwedeng alcoholic, nanginginig din yung kamay, liver problem, pero not necessarily dahil naligo ka dahil pagod. Okay? So, yung sabi ng iba, nababaliw. Anyway, hindi pa naman nababaliw, maraming naliligo. Merong mga lugar na talagang naliligo sa gabi. May mga lahi. Kayo na po mag-comment. I'm sure may mga bansa lagi sa gabi. Kasi nga, ang dumi-dumi natin, lalo dito sa Pilipinas, ang alikabok. Siguro, pag sa Amerika, pwedeng hindi maligo sa gabi, di ba? Pagpasmado ba o maliligo ng pagod? Lalaki ba yung mga ugat? Yan ang question, di ba? Magkaka-varicose veins ba? Ang cause ng varicose veins, nagkakaedad tayo, varicose veins. Matagal nakatayo, di ba? Sales lady, mga gwardya, varicose veins. Di ba? Ito pa, prolonged standing, tight clothes, masikip. Okay? Yan. May nagtanong sa akin tungkol sa varicose. Sabi niya, ang payo ko kasi sa varicose veins, syempre, upo-upo, masihiga, tinataasan pa. Tsaka ang payo ko, magsusuot ng compression stockings. Yung compression stockings, ito yung masikip na medyas na para ma-push itong mga dugo at varicose, maipit at umakyat yung dugo papunta sa puso. Ang tanong sa akin, Doc, sabi mo maganda compression, masikip na medyas. Bakit sabi mo bawal din ang masikip na maong? Oo. Iba po ang masikip na maong. Ang masikip na maong, iniipit mo ang tiyan eh. Diba? So pag inipit mo dito sa may tiyan, delikado yun, mamabaga ito. Lalong dadami ang varicose mo mula tiyan hanggang dito sa baba. Hindi lang binti, pati hita. Pwede magka-varicose, mamamagay, mamaya dumugo pa yan. Ang gusto mong ipitin, ang kailangan masikip dito mismo sa paa. Gusto mo pasikipin to para umakyat. Actually, mga compression stockings, very tight siya sa ankle. Yung pressure niya sobra sikip dito. Pagdating dito, medium na sikip. Dito, mas konti ang sikip, pahina ng pahina. Pino-push up niya yung dugo. Yun ang gusto natin. Masikip, pataas. Ayaw natin yung tiyan na malaki, malaking tiyan na nag-iipit ng mga ugat para lumaki to o maong na masikip na maiipit to. Gusto natin pataas ang ipit. Kaya maganda ang compression stockings pero hindi maganda yung masikip na pantalon. Okay? Pero walang connection yon sa
pasma. Iba naman nagsasabi, Doc, pag napasma, pag naligo ako sa gabi, magiging anemic ako. Diba? Ang cause ng anemia, maraming Pilipino may anemia dahil buntis, anemic, kulang ang kinakain na gulay, kulang ang karne, kulang sa iron, anemic. Diba? Yung mga bata, baka may bulate, kaya anemic. O baka nire-regla, may bleeding, yan, may bulate, kulang sa diet, malakas uminom ng alak. Yan ang cause ng anemia. Hindi talaga yung paliligo. Wala namang connection yung paliligo. Anyway, ang tips ko nga, pwede maligo sa hapon, sa gabi, magpahinga lang ng mga 30 minutes. Lastly, paano yung talagang ayaw maligo? Ayaw talaga maligo. O sige, yung mga talagang ayaw maligo sa gabi, meron pa rin kayong kailangan gawin. Kailangan mo pa rin siyempre maghilamos, di ba? Kailangan mo maglinis, maghugas ng kilikili, ng singit, ng private part. Kailangan mo mag-toothbrush pati dito sa leeg. So pagpupunasan mo lahat 'yan, pareho na rin yung oras na mauubos mo di ba? Baka mas matagal pa nga yung punas, mas mabilis pa ligo Kaya nga, ang tips ko rin nga sa ligo, ang tips rin ni Dr. Katigo, pag maliligo tayo, yung nakabilad sa shower, yung nakabilad, hanggang mga 7 minutes lang daw. 7 minutes to 10 minutes at most yung warm water. Wag din yung 20 minutes na nakababa. Pag sobrang babad yung katawan mo ng 20 minutes, una-una, sayang ang tubig. Pangalawa, mauubos din lahat ng mga oil, at madadry na yung balat natin, maluluto. So parang pwede ka magsabon ng matagal, pero yung pinaka-shower, mga 7 minutes lang, pwede na yon para hindi madry yung mga mukha natin. Tsaka pagkaligo, maglagay kayo ng lotion, kahit anong lotion, buong katawan, ako pati sa leeg, dito ng lotion para hindi mag-dry. Mas matanda tayo, mas 40s, 50s, 60s, mas dry na yung mga katawan natin. So yan po, ligo siya. Para at least malinis tayo. Sana nakatulong tong video natin tungkol sa paliligo sa gabi. God bless po.